Gabi ng 2005, pauwi noon mula Bukawi, Bulacan, ang mag-asawang Barrientos. Sina Barbara Barrientos at Daniel Barrientos ay sakay ng isang Toyota Vios. Pauwi sila noon ng Ilocos. Pero nagulat na lamang ang lahat, pati ang kanilang pamilya, nang tumawag sa kanila si Daniel na sinasabing nasa isang ospital sila sa Pangasinan ni Barbara dahil daw sa isang aksidente. Tinamaan daw ng lumilipad na pipe o tubo si Barbara. Ayon kay Daniel, ang truck na may cargo na tubo na kanilang sinusundan sa kalsada ay biglang nahugot mula sa malaking truck na nasa harapan nila. Kaya bigla na lamang daw iyong lumipad ng patusok at lumusot sa windshield ng sasakyan at siyang sumaksak sa mismong katawan ni Barbara sa loob. At kinaumagahan sa ospital na iyon ay namatay na si Barbara dahil sa malubhang pagdurugo ng katawan nito. Sa kabilang banda, tinanggap ng lahat na isang aksidente nga ang nangyari. Dahil parang kapanipaniwala ang kwento ni Daniel Barrientos na hindi ba. Pero kung susumahin, parang sa pelikula lang nangyayari ang ganitong aksidente. Kumbaga, madalang pero hindi naman imposible kung iisipin. Pero nang mag-umpisa, nang mag-imbestiga ang mga pulis sa sinasabing pinangyarihan ng aksidente ni Daniel, para lang sana mahanap ang truck na sinasabi niyang may kargang tubo, ay dito nagkaroon ng maraming butas ang kanyang kwento. At iyan ang ating lulutasin na kaso ngayon, mga kaibigan. Dahil dito ninyo makikita kung gaano kabigat ang kayang gawing kasalanan ng tao para lamang maitago o masatisfy ang sarili nitong interes. Ganito kasi yun mga kaibigan. Taong 1982, noong magpakasal si Mr. and Mrs. Barrientos. Sa isang tahimik na bayan sa Ilocos, isa sila sa pamilyang tinitingala at iginagalang ng maraming tao. Kung tatanungin mo noon ang kanilang mga kapitbahay kaibigan at maging mga kamag-anak, malamang iisa lamang ang kanilang sasabihin. Isa silang huwarang pamilya, masipag, maayos ang buhay at malayo sa anumang eskandalo o gulo. Isa sa mga taong bumubuo sa pamilyang ito ay si Barbara Barrientos, isang mabait na babae na kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang pagiging mapagkalinga at matulungin. Hindi siya iyong klase ng taong mahilig makipag-away o makisawsaw sa problema ng iba. Tahimik lamang ang kanyang buhay. Mas gusto niyang maglaan ng oras sa kanyang pamilya kaysa makisama sa kung sino-sino. Mahilig si Barbara sa mga halaman. Sa tuwing may libreng oras siya ay makikita siyang nagdidilig ng mga bulaklak sa kanilang bakuran. Mahilig din siya sa mga hayop. May mga aso at manok silang inaalagaan sa kanilang bahay na para bang bahagi na rin ng kanilang pamilya. Sa kanilang barangay ay kilala siya bilang isang mabuting asawa at mapagmahal na ina. Ngunit kung may isang taong mas madalas na pinupuri ng mga tao dahil sa kanyang sipag, iyon ay walang iba kundi ang kanyang asawang si Daniel Barrientos. Si Daniel ay isang negosyante. Siya ang may-ari ng isang autoglass at windshield replacement business sa kanilang bayan. Sa loob ng maraming taon ay iyon ang naging pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng kanilang pamilya. Kapag may basag na salamin ang isang sasakyan, madalas ay sa kanya agad lumalapit ang mga tao. Dahil sa negosyo niyang iyon, naging komportable ang kanilang buhay. Hindi man sila kabilang sa pinakamayayamang pamilya sa kanilang bayan, masasabi namang wala silang ganong problema pagdating sa pera. Nakapagpatayo sila ng maayos na bahay, nakapagpaaral ng mga anak, at nakapag-ipon para sa kanilang kinabukasan. Mahigit 20 taon nang magkasama, sina Barbara at Daniel. Sa tagal ng kanilang pagsasama, maraming tao ang naniniwalang matatag ang pundasyon ng kanilang relasyon. Hindi sila kilala sa mga iskandalo. Wala ring mga balitang may kabit o may malalaking away sa pagitan nila. Biniyayaan rin sila ng 2 anak. Ang panganay nilang anak ay isang lalaki na mayroon ng sariling pamilya at naninirahan na sa ibang bahagi ng Ilocos. May sarili na rin itong anak kaya naman ilang taon bago ang trahedyang ito ay naging lolo at lola na sina Daniel at Barbara. Isa iyon sa mga bagay na labis nilang ipinagmamalaki noon. Samantala, ang bunso nilang anak na si Alisa Barrientos ay nananatili pa ring nakatira sa kanilang bahay. Isa siyang dalagang nasa tamang edad na
at kilala rin sa kanilang lugar bilang mahinhin at magalang. Madalas siyang nakikitang kasama ng kanyang mga magulang sa mga pagtitipon ng pamilya at mga gawain sa barangay. Kung titingnan mula sa labas, halos wala kang makikitang mali sa kanilang buhay. May maayos silang bahay, may matagumpay na negosyo, may mga anak na maayos ang buhay, may apo na kanilang minamahal. At higit sa lahat, may reputasyon silang mabuting pamilya sa kanilang komunidad. Pero sabi nga nila, walang pamilyang perpekto. Dahil para sa lubos na nakakakilala kay Ginoong Daniel Barrientos, lalong-lalo na sa mga tauhan nito sa kanyang shop, isa rin itong lalaking may malalalim na pagnanasa sa mga babae. Dahil ayon kay Junjun Gadelo, isa sa mga matagal na nilang kasama sa shop, ay alam na nito ang maraming lihim sa pamilya Barrientos noon pa man. At ang lihim na iyon ang tuluyang magpapabago sa lahat ng akala nilang katotohanan. Habang patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa pagkamatay ni Barbara Barrientos, unti-unti ring nabubuksan ang tunay na buhay na mayroon ang pamilya. Sa umpisa ay nakatuon lamang ang mga awtoridad sa sinasabing aksidente. Ngunit nang magsimula silang magsiyasat sa personal na buhay ng pamilya, doon nila napansing may mga bagay na hindi kailanman lumabas sa mga unang ulat. Isa sa mga unang kinausap ng mga investigador ay si Alisa Barrientos. Sa una ay tila normal ang lahat. Tahimik ang dalaga. Madalas umiiyak kapag pinag-uusapan ang pagkamatay ng kanyang ina. Ngunit habang tumatagal ang mga panayam, napansin ng mga pulis na tila may mabigat itong dinadala na hindi niya masabi ng direkta. Mas lalo pang naging kahina-hinala ang lahat ng suriin ng mga awtoridad ang ilang lumang sulat, mga text at mga personal na gamit na naiwan sa bahay ng pamilya. May mga mensaheng hindi normal para sa isang ama at anak. Ibig sabihin, sa pagitan iyon ni Alisa at ng kanyang ama. May mga mensaheng nagtatanong kung nasaan ito sa bawat oras ng araw. Pero kung iisipin naman ay concern lang siguro iyon ng isang ama. Pero may mga pagkakataon ding nagagalit si Daniel kapag nakikipag-usap si Alisa sa ibang lalaki. Noong una ay inakala ng mga investigador na isa lamang itong sobrang pagiging istrikto ng isang ama. Ngunit habang dumarami ang ebidensya, unti-unting lumilitaw ang isang mas madilim na larawan. Sa isa sa mga sumunod na panayam ay kinausap naman si Junjun Gadelo. Dito nabunyag ang lahat. Noong una ay parang ayaw pang magsalita ni Junjun dahil siguro sa amo nito. Pero noong lumaon ay sinabi nito sa mga pulis na may relasyon ng mag-ama, sir. Kaya may nangyayari sa kanila sa kama. Sinasabi ko sa inyo, sir, hindi anak ang turing ni Sir Daniel sa anak niya kundi parang asawa na niya. Nagulat ang mga investigador sa nalaman nila. Dagdag pa ni Junjun Gadeno na minsan na raw ay nabuntis pa mismo ni Daniel ang anak nito. Iyon nga lang, dahil sa reputasyon at ayaw nilang malaman ng mga tao ang nangyayaring kababuyan sa kanilang pamilya, ay pinalaglag daw nila ang bata. Sir, minsan titignan mo, akala mo talaga parang anak lang ang hawak ni Sir Daniel sa anak niya. Pero ang totoo, hawak niya iyon sa leeg. Lagi ring umiiyak-iyang si Alisa, sir. Kasi hindi ko rin alam kung pinipilit lang siya ng tatay niya o baka gusto rin niya ang relasyon nila. Sa puntong iyon ay hindi naman agad nagtiwala ang mga pulis sa sinasabi ni Junjun Gadeno dahil baka may interest o baka naman may galit lang ito sa amo. Kaya tinanong nila isa-isa pa ang mga nasa shop na mga tauhan ni Daniel. At sa nalaman nila, lumalabas na may gusto rin pala itong si Junjun Gadeno sa anak ni Daniel na si Alisa. So, ang ibig sabihin para sa mga pulis ay mayroon ding conflict of interest itong si Junjun Gadeno sa mga sinasabi nito. Kaya binalikan ng mga pulis si Alisa at sa pagkakataong iyon ay hinikayat siya ng mga pulis na sabihin ang lahat ng katotohanan kung gusto nitong mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ina niya. Noong unang panayam sa kanya ay puro iyak lang siya sa mga sinasabi ng pulis dahil direkta at walang paligoy-ligoy ang mga tanong nila. May relasyon ba kayo ng iyong ama? Tinatakot ka ba niya para may mangyari o makipagtalik ka sa kanya?
Sunod-sunod na tanong ng mga pulis. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isiniwalat nito ang lihim na matagal na niyang kinikimkim. Ayon sa kanyang salaysay, matagal na siyang minamanipula ng kanyang sariling ama. Mula pa noong kabataan niya ay unti-unti nang kinokontrol ni Daniel ang kanyang buhay. Pinapalayo siya nito sa mga kaibigan. Pinagbabawalan siyang magkaroon ng nobyo. Pinapaniwala siyang wala siyang ibang mapagkakatiwalaan kundi ang kanyang ama. Sa paglipas ng mga taon, lalo pang lumala ang sitwasyon. Dahil may nangyayari na nga sa kanila sa kama ng kanyang ama noon. Noong una raw ay laging pilit na kinukumbinsi si Alisa na magsiping silang mag-ama. Pero tumagal iyon ng ilang taon at parang nasanay na lamang daw si Alisa sa panghahalay sa kanya ng kanyang ama. At sa tuwing mararamdaman ni Daniel na may balak itong tumakas o magsumbong, ay pinagbabantaan niya itong papatayin sila ng kanyang ina. Doon tuluyang nabuo sa isip ng mga investigador ang posibleng motibo ni Daniel sa nangyaring aksidente o baka nga hindi talaga aksidente. At nakakagulat ang sumunod na revelasyon. Lumabas sa investigasyon na hindi lamang si Alisa ang nakaalam ng nangyayari. Matagal na rin pala itong natuklasan ng kanyang kuya. Ayon sa mga nakalap na testimonya, ilang taon bago ang pagkamatay ni Barbara ay nagkaroon ng matinding komprontasyon sa pagitan ng magkapatid at ng kanilang ama. Nalaman umano ng panganay na anak ang ginagawa ni Daniel na kababuyan kay Alisa. Dahil dito ay nagkaroon ng marahas na pagtatalo sa loob ng bahay. Halos mauwi pa raw iyon sa patayan ng mag-ama dahil sa pagtatanggol ng panganay kay Alisa. At sa panahong ding iyon ay nalaman din ni Barbara ang ginagawa ni Daniel sa anak. Pero lumalabas, natatanga-tanga rin itong si Barbara dahil imbes na magsumbong ay hinayaan niya lamang ito dahil nga sa ayaw rin niyang masira sa publiko ang reputasyon nilang malinis na pamilya. At oo, madalas daw mag-away ang mag-asawang Barrientos tungkol dito, pero hindi naman magawang magsumbong ni Barbara sa mga autoridad. Matapos namang muntik ng mapatay ng panganay si Daniel, mula naman noon ay tuluyan ng lumayo ang lalaki sa kanilang pamilya at kalaunan ay nagkaroon na nga ng asawa at anak. Sinubukan pa ng panganay noon na magreklamo at ipakulong ang ama nila dahil sa nalaman niyang pambababoy ng ama niya sa kapatid niya. Pero wala. Si Barbara na asawa mismo ang humarang sa kaso. Hanggang sa nanlamig na lamang ito. Sa loob ng maraming taon ay itinago niya ang nalalaman dahil sa kahihiyan at takot na tuluyang masira ang kanilang pamilya. Pero ngayon na namatay na siya, ayon sa naging teorya ng mga investigador, ilang linggo bago ang kanyang kamatayan ay naging matindi ang pag-aaway ni na Mr. and Mrs. Barrientos. May mga kapitbahay na nakarinig ng sigawan. May mga kaibigan ring nagsabing tila may mabigat na problema si Barbara sa mga huling araw ng kanyang buhay. Kaya ngayon naniniwala ang mga investigador na nang mabunyag ang lihim ay posible ring balak niyang ipaaresto si Daniel at ilayo si Alisa sa impluwensya nito. Para kay Daniel, katumbas iyon ng pagkawala ng kanyang reputasyon, negosyo, pamilya at kalayaan na babuyin ng anak niya. Sa rekonstruksyon ng mga pulis, pinaniniwala ang nagkaroon muna ng komprontasyon ang mag-asawa bago sila makarating sa lugar ng sinasabing aksidente. Pagkatapos ay isinagawa umano ni Daniel ang kanyang plano. Gamit ang kaalaman nito sa windshield at autoglass, sinubukan niyang palabasing isang pambihirang aksidente ang lahat. Pero ayon naman sa naging salaysay ni Daniel, maayos naman daw ang kanilang biyahe ng gabing iyon. Dahil malapit na kasi noon ang Pasko at New Year at nakaugalian na nilang bumili ng paputok mula sa Bukawi. Kaya galing na nga sila ng Bulacan. Wala raw silang naging problema sa sasakyan at wala rin silang naging pagtatalo habang nasa daan. Ngunit habang binabagtas nila ang isang bahagi ng highway sa Pangasinan, bigla raw naganap ang aksidente nga. Sinabi ni Daniel na may isang malaking truck na kanilang sinusundan. At kagaya noong nasa unahan ng kwento, nang mahugot ang isang kargang tubo ng truck, sa loob lamang ng ilang segundo ay tumama raw iyon sa windshield ng kanilang Toyota Vios. Nabasag ang salamin at tumagos ang bakal sa loob ng sasakyan.
Ang mas masaklap, si Barbara na nasa passenger seat ang direktang tinamaan nito. Ayon kay Daniel, agad siyang nagpanik. Huminto siya sa gilid ng kalsada at sinubukang tulungan ang kanyang asawa. Nang makita niyang malubha ang kalagayan nito, ay agad siyang humingi ng tulong at nakipag-ugnayan sa mga awtoridad. Hindi nagtagal ay dumating ang mga rescuer at isinugod si Barbara sa pinakamalapit na ospital sa Pangasinan. Sa mga oras na iyon ay wala pang nagdududa kay Daniel. Sa katunayan, marami pang ang naawa sa kanya dahil kitang-kita ang kanyang pag-aalala para sa asawa. Ngunit kinaumagahan ay tuluyan ring binawian ng buhay si Barbara dahil sa matinding pinsalang natamo nito. Ang unang layunin lang sana ng mga pulis ay hanapin ang truck na sinasabing pinagmulan ng bakal na tubo. Ngunit sa kabila ng kanilang paghahanap ay wala silang makita. Sinuri nila ang mga CCTV camera sa mga establishmento at gasolinahan na malapit sa pinangyarihan ng aksidente. Nakuhanan ng ilang kamera ang pagdaan ng sasakyan ni Daniel at Barbara. Ngunit ang nakakagulat, wala ni isang truck na tumutugma sa paglalarawan ni Daniel ang nakita. Mas lalo pang naging problema nang wala ring lumabas na saksi. Walang motorista, walang residente, walang taong nakakita sa sinasabing truck na may kargang tubo. Habang iniimbestigahan nila si Daniel, napansin nilang nagbabago-bago rin ang ilan sa kanyang mga pahayag. Nang lumabas ang resulta ng autopsy kay Barbara, ayon sa mga forensic examiner, hindi lahat ng sugat na natamo ni Barbara ay madaling maipapaliwanag ng isang lumilipad na bakal na tubo. May mga pinsala ito sa ulo, may mga pasa sa mukha, may mga sugat sa leeg, at may ilan pang trauma sa katawan na tila hindi basta resulta ng isang aksidente sa kalsada. Kasabay nito ay napansin din ng mga investigador ang mga sugat sa mismong katawan ni Daniel. May mga gasgas ito sa leeg, may mga sugat sa kamay, may mga marka sa kanyang mga braso. Ipinaliwanag ni Daniel na maaaring nakuha niya ang mga iyon habang sinusubukan niyang iligtas ang kanyang asawa matapos ang aksidente. Ngunit para sa ilang investigador, may posibilidad ding ang mga sugat na iyon ay resulta ng isang marahas na pagtatalo nila ni Barbara sa sasakyan bago pa man nangyari ang insidente. Sa pag-uusap pa nga ng mga pulis ay ganito, "Sir, may napansin po kaming kakaiba." "Ano yon?" "Itong tubong bakal na sinasabing tumilapon mula sa truck. Kung titingnan po natin, wala pa itong 1 metro ang haba." "So, anong ibig mong sabihin? Kung construction materials ang karga ng truck, kadalasan mahahabang tubo ang magkakasama at nakatali pa. Paano po magkakaroon ng isang putol na pirasong ganito na basta na lang tumilapon?" Sabi ng isang pulis na talagang noong una pa lang ay hindi nakapanipaniwala ang kwento ni Daniel Barrientos. Kaya naman, matapos ang ilang buwang investigasyon at pagbuo ng kaso, tuluyan nang umabot sa hukuman ang pagkamatay ni Barbara Barrientos. Mula sa pagiging isang simpleng aksidente sa kalsada, naging isa na itong kasong umani ng malaking atensyon sa kanilang bayan sa Ilocos. Maraming tao ang nahati ang opinyon. Sa paglilitis, isa-isang inilatag ng prosekusyon ang kanilang mga ebidensya. Ipinaliwanag ng kanilang mga forensic expert na maraming sugat sa katawan ni Barbara ang hindi madaling maipapaliwanag ng isang bakal na tubo lamang. Ayon sa kanila, may mga pinsalang nagpapakita ng posibilidad na nagkaroon muna ng marahas na pagtatalo o pag-aaway ang dalawa sa loob ng kotse bago pa man naganap ang sinasabing aksidente. Ipinakita rin nila ang mga resulta ng kanilang pagsusuri sa pinangyarihan ng insidente. Wala silang natagpo ang truck, wala silang natagpo ang saksi, at wala rin silang nakitang sapat na ebidensyang nagpapatunay sa kwentong ibinigay ni Daniel. Mas lalo pang pinatibay ng prosekusyon ang kanilang kaso nang ilahad nila ang mga natuklasang lihim tungkol sa pamilya Barrientos, na siyang nagpapatunay na maaaring si Daniel nga ang pumatay mismo sa asawa nito dahil sa relasyon nito sa kanyang mismong anak na dalaga. Maaaring gusto ni Daniel na magsama na sila nang walang istorbo ng kanyang anak, o di kaya naman ay iniligpit na niya si Barbara
dahil baka balak na siyang ipahuli sa mga pulis dahil sa kahalayan nito sa kanilang anak. Ngunit hindi rin basta sumuko ang depensa. Nagdala rin sila ng sarili nilang mga eksperto. Ayon sa mga ito, posible pa ring mangyari ang aksidenteng inilalarawan ni Daniel. Ipinaliwanag nilang may mga sitwasyong maaaring tumalbog ang isang bagay sa kalsada at tumama sa isang sasakyan sa paraang hindi inaasahan. Iginiit din nilang walang direktang ebidensyang nagpapatunay na si Daniel mismo ang pumatay sa kanyang asawa. Walang video, walang eyewitness, walang umaming saksi, at walang malinaw na ebidensyang nakakita sa mismong pagpatay. Pero nang dumating ang panganay na anak at si Alisa sa witness stand, dito na bumaliktad ang lahat. Sa boses ng panganay na anak ay ikinuwento nito ang mga pangyayaring matagal niyang itinago. Inamin niyang kaya siya lumayo sa kanilang pamilya ay dahil sa mga bagay na natuklasan niya tungkol sa kababuyang nangyayari sa kanilang pamilya at ang ama ang demonyong may gawa noon. Sa kabilang banda, si Alisa naman ay halos hindi makapagsalita habang inilalahad ang mga taon ng manipulasyon at takot na kanyang pinagdaanan at ang panghahalay mismo sa kanyang katawan ng kanyang ama. Maraming tao sa loob ng korte ang napaluha habang pinakikinggan ang kanyang salaysay. Pagkaraan ng ilang araw ng deliberasyon, dumating ang pinakahihintay na sandali at ang hatol. Guilty. Iyon lamang ang salitang kailangan upang tuluyang gumuho ang lahat. Napatunayang nagkasala si Daniel Barrientos sa pagpatay sa kanyang asawa at dahil dito, hinatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo. Yinakap noon ng panganay na anak ang kanyang kapatid na si Alisa at pinangakong siya na ang bubuhay dito habang wala pa itong asawa. Dadalhin na siya nito sa poder niya. Patay na ang mama natin at para sa akin matagal na ring patay ang papa natin. Kaya sumama ka na lang sa akin. Samahan mo na lang ang hipag mo sa bahay namin. Iyon ang bigkas ng panganay na anak ni Daniel. Mga kaibigan, ang taong hindi marunong kontrolin ang kanyang pagnanasa ay unti-unting nagiging alipin nito hanggang sa tuluyan nitong sirain ang sarili niyang pamilya.